At nawa nga daw po, walang bato sa bato. Sinunod ko po siya. Nagpa-ultrasound po ako. Nakita nga po ng doktor na meron daw po akong bato sa bato. Ang taas daw po ng infection ko, tapos namamaga daw po ang bato ko. Yung po doktor, habang inu-ultrasound po ako, salita ng salita. Ako naman po naiinis kasi nga po masakit na masakit yung ganito ko, daldal pa ako to ng daldal. So yung po nasa isip ko, ano eka ang ginawa mo? Ba't ka nagkaganyan? Magang-maga eka, ganun-ganon. Masakit eka yan, ano? Masakit nga po kako. Tapos yung sabi ko po, nung pagkatapos niya, sino daw po ang doktor ko? Sabi ko, babasa ko lang po dito. Subalit yung kabiyak ng puso ko po't mga anak ko, o mga nanay ko, ang tatay ko, nag-aalala po sila. Sinunod ko po sila, binigyan nila ako ng pampatingin sa doktor. Sinunod ko po sila, nagpunta po ako sa doktor. Sabi nga, binasa po ng doktor, sabi po ng doktor, 3 months. 3 months daw po akong iinom ng pampalusaw ng bato. Marami po siyang ibinigay sa akin. Subalit ako nga po'y nahihiya naman din sa doktor ko, mo nagpa-doktor po ako. Humingi lang po ako ng 3 araw para lang po masabi niya na humingi ako ng gamot sa kanya. Sa mahal po ng gamot, 3 araw lang po, 2,000 po ang binayaran ko. Hindi ko po ininom yung gamot na to sapagkat sa paliwanag niya po sa akin kung paano gagamutin itong bato sa bato ko. Marami pong umano sa isip ko na kung paano binibigyan niya ng vitamins ang atay ko. Hindi naman daw po madadamay ang atay ko. Subalit ang pumapasok po sa isip ko, paano mangyayari yun? Bakit niya ako bibigyan ng gamot sa atay? Kung hindi naman madadamay ang aking atay. Kaya hindi ko po ininom, maraming klase po, mga 6 na klase po siguro binigay sa akin. Wala po akong ininom. Ang ininom ko pong isa, para lang po mawala yung sobrang sakit ng ganito ko. Yun lang po. Ngayon, sabi po ng asawa ko, hindi mo ba iinumin talaga itong gamot? Sabi ko, hindi. Gusto mo ba akong dumami ang sakit ko? Nakita mo kako ang tatay ko, kung paano namatay din siya sa ganitong sakit din, nag-simula. Hindi siya tumitigil sa pagpapagamot, pero wala ring nangyari. Huwag ka na kakong manghinayang sa halagang 2,000. Dito na lamang kako kay Apo sa dahon-dahon na kung paano po, binigyan po ako ng dahon-dahon ng mahal na Apo Kunching na 3 months din po niya akong pinainom ng dahon-dahon. Sinunod ko po yon araw-araw, na baso ang inilalaga ko. Na kung paano, hindi nga po ako makakain. Namayat po ako noon. Kung nakita niyo po noon, bumagsak po yung katawan ko. Na kung paano po, pag kinakausap ako ng mahal na Apo, kung paano po nung hindi ako makakain, nung kinakausap ako ng mahal na Apo, dito po, pinakikinggan ko po yung sinasabi niya, nagagaganyan po siya, kumain daw po ako, ano daw po ang mangyayari sa lupang katawan ko, kundi daw po ako kakain. Habang nagsasalita po siya, nakatitig po ako sa kanya. Subalit wala po akong nakikita sa mukha niya, kundi puro puti lang po. Di po mukha niya ang nakita ko, puro puti lang. Kaya yung pagsasalita po niya sa akin na yun, nung umuwi po ako ng aming tahanan, nakakain na po ako. Kaya gulat na gulat po yung kabiya ko. Sabi niya, nakakakain ka na. Nakakakain na kako ko nung magpa-bless ako sa mahal na Apo. Na kung paano din po sa tuwing maglalapit ako sa mahal na Apo at sinasalat po niya tong parte na to, kung paano din po niya sinabi na magtibay ka upang hindi ka ma-opera. Amen lang po ako ng amen. Kaya yung pananalig at pananampalataya ko po na hindi ako ma-opera, ayoko pong ma-opera. Sa loob po ng 3 buwan na ako'y uminom, after 3 months po, nagpa-ultrasound po uli ako. Wala na po siyang nakita. Malinis na po itong to. At normal na po yung laki niya.
Kaya yung napakadaming hiwaga at kadakilaang ginagawa ng Diyos sa buhay ko na dapat kong ipagpasalamat, na kung paano nga po sa dakong ito, kung bakit ako nagtitibay ng ganito, sa dami man po ng mga pagdalisay na dumarating sa akin, siya lang po ang pinananaligan ko, nakapaghuhulag po sa akin. Na kung paano nga po, sa dako po kasing ito, damang-dama ko po at hindi ko po alam kung maniniwala talaga ang mga tao. Subalit, nadama ko po sa dakong ito at ang mahal na apo ay tuwirang ginagamit ng banal na espiritu. Sapagkat ilang beses na po siyang nagpasilay sa akin sa katauhan ng mahal na apo. Kung paano, nung unang nagpasilay po siya sa akin sa dakong ito, 2008, nang habang nagnudebena po sa dakong ito, nung nakaluhod po siya ditong dumudulog, nandito po ako sa likuran niya, hindi ko po malamang bakit sa akin nakaharap yung kanyang mga palad. Nakita ko po yung palad niya butas. Sabi ko, bakit butas? Tapos nung pong Sunday na nagmisa noon, pagkabuhay po yata yun, ang homily po ng Father ay yung kay Juan, na nagpakita po yung may butas ang kamay. Sabi ko, yun yung nakita ko sa mahal na apo. Butas ang kanyang kamay. Kung paano po, tuwirang siya nga ay ginagamit, kaya siya nagpasilay sa akin. Na kung paano din po nung time na yung nagpasilay siya sa akin, bago po na aksidente yung anak ko noon. 2008 din po yun. October po yun, November, nung maaksidente po yung anak ko. Na kung paano ipinasilay na naman niya sa akin ang kanyang kahiwaga at tuwirang kung paano yung naaksidente po yung anak ko na yun, 3 days po siyang walang malay, na kung paano nga po na ang order sa kanya ng mga doktor, iluwas ko daw po, bibiyakin ang kanyang ulo, i-ICU. Subalit, tinext ko po ang mahal na apo. Kung paano po yung reply niya sa akin sa text ay siya kong pinanaligan at pinagtiwalaan. Hindi ko po alintana lahat ng sinasabi ng mga nurse, ng mga doktor. Wala po akong ibang pinaniniwalaan, kundi yung tinura niya sa akin. Na ang kining ko lamang na naalog ang utak ng anak ko at walang makikitang anumang crack ng ulo ng anak ko. Kaya nung sinitiskan po siya, wala pong nakitang crack, kundi ang sabi lang ng mga doktor, may namuong dugo daw po sa utak ng anak ko. Hindi po siya na-opera. Kung paano din po, yung ginamit na doktor, nung po kasing time na yon, nung pag nakita niyo po kasi anak ko, talagang wala na. Ang hiniling ko po sa Panginoon habang kami nakasakay sa ambulansya. Kung kalooban niyo po, nakukuhanin niyo na ang anak ko. Huwag niyo na pong pahirapan ang kanyang lupang katawan. Subalit kung siya po ipagkakaloob niyo sa akin, ibigay niyo po ang tamang makapagpapagaling sa kanyang doktor na gagamitin din po niya. Ganun po ang nakaganapan. Yung doktor din pong tumingin sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi na daw po siya ooperahan sapagkat pag daw po inoperahan, magpaparang gulay lang namang daw po yung anak ko. Gagawin na lamang daw po, lulusawin na lang daw po yung dugo sa utak niya. At kung paano din po yung pisngi ng anak ko ay bali po yung ganito niya. Kaliwang pisngi po at kaliwang tenga, sarado po yun. Hindi po siya nagigising. Nung gumagalaw lang po pala siya at dumidilat, pero wala pa rin. Nung po siya magising tuwira ng 3 araw, hindi po niya kami kilala. Hindi ko pa din po alam na may amnesia. Sabi ko, ba't kaya hindi niya kami kilala? Nung nakausap po namin doktor, nagkaroon daw po ng amnesia. At kung paano din po, tinetext ako araw-araw ng mahal na apo noon. Sinasabi ko nga po na mahal na apo, hindi po siya nakakakilala. Parang nag-isip bata po siya. Hindi rin po siya nakakalakad nung lumabas.
Hindi rin po siya ma-opera ng mga doktor sa muka sapagkat kailangan daw pong pagalingin muna ang utak niya. Kung paano 90,000 po yung bakal na hinihingi sa akin pag inopera. Kung paano rin po sinabi ng mahal na apo na anak, lumabas na kayo dyan at daling ko daw po siya dito sa dambana at babanyusan. Bilang tao po na nandun ka sa ospital, hindi po ganun kadali lumabas sa ospital. Kaya ilang araw din po, siguro po mga 2 days or 3 days bago kami nakalabas. Bali, umabot po kami ng 1 week. Lumabas po kami ng Biyernes ng alas 6. Sabado po, tumungo na po kami dito, dinala po namin dito. Na kung paano ipinakita po ang kanyang kahiwagaan. Hindi po nakakalakad ang anak ko, binubuhat lang po. Kung paano po sa dakong iyon ay siya ay nakahiga, binanyusan po siya at kung paano habang umaawit po ang mahal na apo at hinahaplos niya ang anak ko, unti-unti po, dito, mga 3 days po siguro, nagpapabless na po siya dito sa gitna, kung paano kinagi po siyang kinakausap ng mahal na apo. Ano po pag uwi, yung anak ko, kwento siya ng kwento para nga pong bata, kung ano po yung maisip niya, kinukwento niya. Kinukwento niya, nanay. Kilala na po niya ako noon dahil bumalik na po yung alaala niya, unti-unti. Yun daw pong puon na nakatayo dito, ang bait-bait daw po, lagi siyang kinakausap. Ang nakikita po niya, hindi ang mahal na po, kundi siya. Kaya ang sabi po niya, puon yung nakikita niya. Ayun po sa kahiwagaan po ng Panginoon, bago po mag 9 days, magaling na po yung anak ko, wala na yung amnesia niya, wala na po yung pagkabali ng buto sa mukha niya, hindi na po siya na-opera. At after po ng 9 days na yon, pina-check up po namin siya sa Maynila. Sabi po sa amin ng doktor, hindi mo na siya kailangan ibalik pa sapagkat siya ay magaling na. Di po ba buhay ang Diyos? Sa dami-dami po ng kahiwagaan, saka sa tema po nung mahal na kapatid na katatagan, doon po ipinagkaloob ng Panginoon ang aking katatagan. Sapagkat ako nga po, sa dating buhay ko, masyado po akong matatakutin, mahina po ang loob ko. Kung paano po sinasabi ko nung araw, sabi ko, hindi ako pwedeng pumunta ng Maynila. Sa mga ospital na malaki, hindi ko kayang pumunta doon, maliligaw ako. Pero doon po ako dinala ng Panginoon, sa ospital na ayaw ko. Kung paano po yung kahinaan ko na yon, doon po niya pinalakas ang loob ko, doon niya ako pinatatag, na kahit po pala akong mag-isa, kaya ko. Dahil hindi po kami pwedeng samahan ng mga kapatid ko dahil sa kalayuan nga po. Kaya ako po mismo naging matatagan sarili ko kung paano humanap ng gamot sa Maynila, pumunta ka doon, na ang kasama ko lamang po ay ang si Magtanong. Subalit di ako pinabayaan ng Panginoon, batid ko po na sinusubaybayan niya ako.